Ito na ang programang Hatid ay Balitang Napapanahon. Programa at serbisyong tapat at aksyong mabilis para sa inyo. Aksyon Dole sa DZMM. Manggagawa ka man o namumuhunan, bida ka dito! Bida ka dito! Sa pangunguna ng Department of Labor and Employment, sama-sama nating abutin ang marangal at maunlad na bagong Pilipinas. Aksyon Dole sa DZMM! Kasama ang mutya ng masa Doris Bigornia at Dole Assistant Secretary Leng Serrano. Aksyon Dole! Aksyon Dole sa DZMM! Hello sa ating lahat. Isang taimtim na araw ng mga santo, mga kapamilya at kaserbisyo. Nasa mga sementeryo na ba kayo? O napapunta pa lang para dalawin ang inyong mga mahal sa buhay? Ito ang programang para sa bawat Pilipino, maghahatid ng balita, aksyon at serbisyo sa inyo. Ako po si Doris Bigornia. Si Len Pineda. Magandang umaga, Ma'am Doris. Tama ka po dyan. Ngayon ay ginugunita natin yung ating mga kapamilya po na wala na po sa ating piling. At ako naman po, Len Pineda mula sa Department of Labor and Employment. Pansamantalang hahalili po kay ASEC Leng Serrano na maghahatid ng mabilis na serbisyo para sa maunlad na bagong Pilipinas. Ayun. Nakapunta ka na, ma'am, sa sementeryo? Mamaya pa po, Ma'am Doris, ayun na after nga po eh. natin. Ako doon na lang sa bahay kasi medyo marami akong comorbidities. Doon na lang ako sa bahay. Kaysa naman akong dalawin, kailangan ko na lang. At ito po, kayo po ang bida dito, no? Aksyon Dole sa DZMM. At tayo po ay napapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, FMR Regional Stations at sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradyo Cable Channel. Available din po kami sa free-to-air digital TV sa Channel 31. PRTV, Prime Media, napapanood din tayo sa buong mundo lang naman sa pamamagitan ng The Filipino Channel o TFC at I Want TFC app. And maaari po kayong mag-comment sa ating live stream sa Facebook at aming YouTube pages ng Department of Labor and Employment, DZMM Radio sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Pwede din po kayong tumawag sa 8924-4101, local 5671-5672 at 5673 at magpadala po ng inyong mga mensahe sa DZMM Teleradyo Viber 0919 278 3,000. Babasahin po namin at sasagutin po namin ang inyong mga katanungan maya-maya po lamang. Ayan, oo. Huwag kayong mag-alala at maraming oras tayo dito ngayon. Kayo kung nasa sementeryo na kayo o nasa bahay pa rin, pwede pa rin naman kayo makinig at manood habang tayo ay naggugunita nga ng ating mga mahal sa buhay na namayapa na. Samantala, ito na nga po ang ating mga bali, trabaho. Mga isyu sa trabaho at negosyo, balita sa sahod, benepisyo at pag-unlad ng bawat Pilipino, hatid sa inyo ng Bali Trabaho! Bali Trabaho! Kasama sa mga patuloy na tinututukan ng Department of Labor and Employment ang mga isyong nakaaapekto sa wearable industry sector ng Pilipinas. Ano yun? Wearable industry sector. Malalaman natin yan mamaya. Kasunod nga po ito ng pulong ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma sa pamunuan ng Confederation of Wearable Exporters of the Philippines o CONWEP noong ika-21 ng Oktubre kung saan natalakay ang mga posibleng hakbang ng pamahalaan para sa mga proyektong kabuhayan ng mga manggagawa. Ibinahagi naman ni CONWEP President Lawrence De Los Santos ang mga alalahanin ng sektor. Kaugnay nga po ng pagbaba ng trabaho, export performance, pagkalugi ng ekonomiya,
kompetisyon sa rehiyon at epekto din ng pataas na pasahod sa industriya. Patuloy namang isinusulong ng DOLE ang pakikipag-ugnayan sa pribadong sektor, alinsunod pa rin sa trabaho para sa Bayan Plan para matukoy ang angkop na programa at polisiya upang masuportahan naman ang mga industriyang nangangailangan ng tulong. Ayun. Bumisita naman po sa Department of Labor and Employment si Indian Minister of State for Skills Development and Entrepreneurship, Jayant Chaudhary, sa pulong kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma noong ika-21 na Oktubre. Tinalakay ang mga oportunidad hinggil sa posibleng pagtutulungan ng dalawang bansa sa larangan ng pagpapaunlad ng kasanayan. Ibinahagi rin ni Secretary Laguesma ang mga labor policies at skills program initiatives ng kagawaran na layong resolbahin ang issue sa job skills mismatch at palakasin ang kakayahan ng mga manggagawang Pilipino. Kasama rin po sa pulong na ito ang 3 pang opisyal mula sa India. Gayon din sina Labor Undersecretary for Employment and Human Resource Development Carmela Torres at Assistant Secretary for Workers and Welfare and Protection Ms. Amerfina Reyes po. Ayan, oo. Ay, ano nangyari? Ginulat ako, oo. Halos 200 individual naman ang nakinabang sa libreng legal assistance ng Department of Labor and Employment noong Setyembre. Kabilang sa natulungan ng DOLE, Public Assistance and Complaints Unit o PACU, PACU, ang 23 senior citizens at 16 na PWD na nagkaroon ng problemang legal na may kinalaman sa money claims na pagkakatanggal sa trabaho at issue tungkol sa benepisyo. Nabigyan din ng libreng legal assistance ang mga dumulog sa kagawaran dahil sa problema naman sa sahod, separation pay at mga kasong nakabinbin sa National Labor Relations Commission o NLRC. Tinitiyak naman ng DOLE na sa pamamagitan ng PACU, mabibigyan ng libre at mabilis na tugon ang mga manggagawa at mamumuhunan na may work-related legal problems. Okay. Sinulong naman ng Department of Labor and Employment ang patuloy na suporta sa pagpapaunlad ng sektor ng aquaculture sa Pilipinas. Sa National Industry Dialogue on Sustainable Aquaculture Supply Chains na inorganisa ng International Labor Organization noong ika-27 hanggang ika-28 na Oktubre, nagsama-sama ang mga manggagawa, employer at policy maker sa pagtukoy sa mga estratehiya at programa para matugunan ang mga hamon sa paggawa at mas mapatatag ang sektor ng aquaculture. Sa pagtitipon, sinabi ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma na patuloy ang suporta ng DOLE sa mga programang makatutulong sa mga manggagawa at namumuhunan sa naturang sektor. Binigyang diin din ni Labor Undersecretary Benedicto Ernesto Bitonio Jr. ang modernisasyon sa sektor ng aquaculture kabilang na ang suporta sa infrastruktura, mataas na pamantayan sa paggawa at pagpapaunlad sa kasanayan ng mga manggagawa sa tulong na rin ng TESDA. Ibinase ang sesyon sa pag-aaral ng ILO, kaugnay ng pagnenegosyo at pag-empleyo naman na may kinalaman sa supply chain ng hipon at seaweed. Ayan. Ayan, yung mga balita na yan ay balitrabaho natin, ay babalikan natin mamaya at hihimayin natin. Marami akong tanong sa iyo, mami. Oo. Samantala, kuha muna tayo ng sitwasyon sa labas ng himpilan, bentahan ng pagkain, kandila at bulaklak. Patok sa labas ng Navotas Public Cemetery at yan po ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Trisha Lindo. Trisha? Good morning, Doris. Ngayong Todos Los Santos, buhay na buhay ang mga negosyo sa kaya ng Governor Pascual. Tapat mismo yan ng Navotas Public Cemetery. Samot-saring mga tindang madadaanan ng mga bibisita sa semeteryo gaya ng laruan, pagkain at matiduhaw. Gaya na lang ni Tisay na naging tradisyon na ng kanyang pamilyang pagtitinda tuwing undas. Yung kandila nito na na-recycle pa mula sa mga naiipon na tunaw na kandila. Narito ang kanyang pahayag.
Balikan natin mamaya. kandila Ayun. at saka bumibili rin kami ng mga lusaw na kandila para gamitin ulit para sa next year na pagtitinda ulit ng mga kandila na mga tunaw, kinukuha ng mga bata tapos binebenta naman per kilo. Bibigay namin sa supplier tapos sila na ulit gagawa ulit ng para sa recycle. Maraming salamat sa iyo, Tricia Lindo. Ay, ayan, bumahabol. Ayan, yes, Oo. Doris. Oh, yes. Gaya na sabi ng tindera kanina, 5 hanggang 20 pesos mabibili yung mga recycled na kandila nito. May mga tindera rin ng bulaklak. Sa kalye kung saan nasa 50 to 70 pesos yung bentahan kada plastic, habang 100 to 450 pesos naman sa nakaayos ng bulaklak, mapastyro yan o basket. Ayon sa ibang tindera, ibababa na nila yung preso mamayang hapon, lalapat pakyawan na rin at may manghihingi pa ng diskwento. Samantala, sa lagay naman ng trapiko mula sa Navotas Public Cemetery, kung lalabas na sa main road ng M. Naval, asahan ng light to moderate traffic. Gayun din kung babagtasin na ang C4 Road kalagpas ng Navotas Malabon River. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tricia Lindo, DZMM. Maraming salamat, Tricia Lindo. 4 na beses kitang pinasalamatan, ha? Kaya ikot-ikot si Tricia. Kanina pa itong madaling araw yata nag-iikot. Kaya saludo po tayo sa lahat ng ating mga Radyo Patrol na paikot-ikot para sa okasyon na ito. Ma'am, meron kang tatawagin yata? Cemetery sa Quezon City. Ihahatid naman po ito sa atin ni Zeus Legaspi. Magandang umaga, Doris at Director Len. Dito nga tayo ngayon sa Bagbag Cemetery sa Quezon City, kung saan humabot na sa halos 13,000 individual ang dumalaw ngayong umaga. Kanina, rumisponde ang volunteers mula Philippine Red Cross sa batang nahilo at nahimatay. Sinakay sa stretcher ang bata at dinala sa tent ng medical post ng Philippine Red Cross. Nasa maayos naman siyang kalagayan sa ngayon. Naranasan din dito, Doris at Director Len, ang panakanakang pag-ambon sa lugar. Kaya kanya-kanyang silong yung mga dumalaw sa sementeryo. Yung iba naman may dalang mga payong, kaya ayos lamang, habang yung iba na walang mga dalang panangga sa ulan ay kinailangan sumilong sa mga tent na itinayo doon ng mga pribadong individual at ng mga volunteer. Sa lagay naman ng trapiko, papasok dito sa Pinagbuhayan Road, nadadaanan papasok doon sa mismong Bagbag Cemetery, masikip na po ang daloy ng trapiko. Hindi rin po pwedeng magpasok na sasakyan doon sa mismong sementeryo, kaya yung mga may dalang kotse at bibisita sa Bagbag Cemetery, ginagawang paradahan ang anumang gasolinahang kanilang makita. Samantala, Doris at Director Len, sa bidyong in-upload sa social media, meron yung mensahe si Vice Presidente Sara Duterte. Ayon sa kanya, ngayong ginugunita ang undas, hindi dapat malimutan ang tunay na diwa ng pananampalataya. Dapat din anyang pahalagahan ang mga santo at ang pagbuhay sa alaala ng mga yumaong mahal sa buhay. Dagdag pa niya, dapat patuloy na ipanalangin ng mga Pilipino ang kapayapaan at katahimikan ng kaluluwa ng mga sumakabilang buhay. At yan, ang balitang kumpirmado. Zeus, Doris, good morning. Good morning, Zeus. So far, so good. Wala namang aberya na nangyayari ngayon. Bukod dun sa masikip na daloy ng trapiko nararanasan dito sa Mecrino Highway, papunta nga sa kalsadang papasok doon sa mismong Bagbag Cemetery, wala pa naman tayong nakita at wala pang naiulat sa ating insidente yung ating security forces doon sa Bagbag Cemetery patungkol doon sa seguridad naman ng mga bumibisita rito, Doris. Alright, mabuti naman, Zeus. Sana buong araw ganyan, no? Hanggang bukas, tuloy-tuloy na yan. So, sige, extra na po, Zeus. Maraming salamat, Doris at Director Len. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Instrenta. Ay mga kaserbisyo, mga kapamilya, lahat na naangka
ay wag po kayong bibitiw. Dahil kanina, kung napakinggan ninyo yung mga trabaho namin, marami tayong dapat tanungin eh. Interesado ako dun sa pwede ka palang pwede kang gabayan kung paano ka makakakuha ng trabaho. Hindi natin alam yan masyado, kaya magbibigay po ng direktamenteng advice at impormasyon. Siyempre, mula pa sa DOLE, eksperto sila dyan. Kaya wag po kayong bibitiw, magbabalik pa po ang Aksyon DOLE sa DZMM. Si Doris Bigornia at si Asek Leng Serrano, katuwang ng mga namumuhunan at manggagawang Pilipino sa Aksyon DOLE sa DZMM. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, TZMM. Lumaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So, dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talagang may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong isipin, para kanino ko ba ito ginagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila? Ako po si Radyo Patrol, Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, nakikita ko po yung sarili ko as a Radyo Patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging boses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung boses nila o yung totoong kwento sa masa. Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pagbabalita para alam namin yung update daily ng mga bilihin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radyo Patrol sa ICE 30. Una sa balita, una sa public service. Ang pagrespeto, mahalaga. Ang paggamit ng po, opo, at pagmamano. Timeless. Walang expiration date yan at hindi yan nababago sa kahit na anong henerasyon. Kailangan sa bawat pag-usad ng panahon na Serbisyo, impormasyon at tamang aksyon mula sa Department of Labor and Employment. Lahat ng yan ating alamin sa Tatak Dole. Tatak Dole sa DZMM. Diba sinabi ko sa inyo, magbabalik tayo. Meron pang tumawag pa tayo, Direk Len, ng kakampi natin para magpaliwanag, di ba? Kasi kagaya ako, hindi ako masyado, nagugulat nga ako sa mga nakikita at naririnig ko ng mga binabalita natin dito. Kung hindi pa tayo nagprograma, hindi ko alam yan. Ang dami ko palang hindi alam. Kaya iniinganyo po natin ang lahat ng ating mga kaserbisyo, kapamilya na tumutok kayo dito kasi mahalaga ito eh. Mamaya-maya nagdadabog tayo, nagtatampuhan tayo kasi hindi natin alam na meron palang karampatang batas o polisiya ang DOLE. Kanina may mga wearable chuchu-chuchu. Hindi ko alam kung ano yan, di ba? Ano ba yun, ma'am? At medyo bigyan na natin ng idea ang ating mga taga-pakinig at taga-panood kung sino yung aayuda sa atin sa pagpapaliwanag nito. Tama ka po dyan, malaman ng ating mga kababayan yung mga programa po ng DOLE, especially po doon sa mga industry na medyo nagkakaroon ng problema pagdating po sa kanilang operasyon. So isa na po dito yung wearable industry. At marami po talagang programa ang DOLE. Hindi lamang po para sa ating mga namumuhunan, kundi para din po sa mga manggagawa na pwedeng maapektuhan ng pagbagal ng operasyon o pagkakaroon po ng problema ng operasyon. At kasama po diyan, syempre, ay yung ating mga opisina, ating mga kawanihan o bureau na meron po mga programa na direkta
karapatang magkakaroon po ng sagot sa mga Ayan, problema ng oo. ating mga namumuhunan at manggagawa. So, sino po ang ating kasama ngayong araw? Mga kaserbisyo para po sa araw na ito, alam nyo ba na pwede kayo makahanap ng trabaho o di kaya naman ay pagkakitaan sa tulong ng mga Public Employment Service Office o PESO sa inyong lugar. Aalamin po natin ang proseso dyan, makiki-update din tayo sa paghahanda ng DOLE sa nalalapit na World Association of Public Employment Services Asia Pacific Regional Conference 2025. At kasama din natin ngayon, Director, sino ba itong pagka-pogi-poging ito? Opo, dati ko pong boss to, Ma'am Doris, no, ang walang iba kundi ang gwapong-gwapo na si Director Patrick Patribirawan po, Patrick Patribirawan Jr. po ng Bureau of Local Employment po ng DOLE. Good morning po, dear Pat. Magandang umaga po, Ma'am Doris and Director Len. Good morning. Salamat at nagpaunlak ka dito sa ganitong klaseng holiday pa naman. At meron tayong mga okasyon para sa ating pamilya, pero andi dito ka para magbigay impormasyon. Kaya banatan na natin kagad. Ano po ba yung sinasabing Public Employment Service Office o PESO? Kala ko pera yan eh. Magkakapera ba ako dyan? At ano ba ang papel na ginagampanan ng mainga ito para sa mga manggagawa? Ano yung spesipiko, Direk? Yes po, Ma'am Doris, ang Public Employment Service Office po or ang PESO ay itinatag po sa ilalim po ng Republic Act 8759 at pinalakas po ng RA 10691 bilang katuwang po ng kagawaran sa pag-aabot ng employment facilitation services sa local government unit. Ang pangunahing papel po nito ay magsilbing tulay po para sa ating mga kababayan na naghahanap ng trabaho at sa mga namumuhunan. Yan po ba, pasok po ba dyan yung tupad? Opo, nagiging parte din po ang ating mga PESOs sa pag-identify ng mga posibleng benepisyaryo, lalong-lalo na yung mga constituents nila na nangangailangan po ng mga interventions, kasama na po dyan ang tupad. Paano yung proseso? Kung ako, interesado ako, wala akong trabaho ngayon, o underemployed ako, interesado ako dyan. Anong gagawin ko para maka-avail ako nung programa na yan? Yes, Ma'am Doris, para po sa ating mga kababayan na nais pong malaman ng proseso ng ating mga PESO, bisitahin lamang po natin ang mga PESOs na ito sa kani-kanilang mga syudad, munisipyo at probinsya, at ang mga PESO managers at staff po natin ay nagbibigay po ng job search or job matching services, career development support. Tinutulungan kayo malaman kung ano yung career na dapat or nararapat para sa inyo. Nagbibigay din po ang ating mga PESOs ng labor market information at mga programa katulad po ng tupad, ng GIP at pati ang pagsasagawa po ng mga job fairs. Libre? Yes po, libre po lahat ng mga serbisyo po ng Public Employment Services. Baka may sumingil dyan, mag-aaway-away pa. So, maliwanag po, libre po yung mga itinatag na mga proyekto at programa na yan. Director, meron kaya tang tatanungan dyan? Opo, ako naman po, dear Pat, paano naman po natin maiugnay yung ating mga PESO sa mga international organization tulad ng WAPES o yung tinatawag na World Association of Public Employment Services, sir? Yes po, ang ating pong mga PESOs po ay malaking opportunity po na makinabang sa pagiging member po ng Pilipinas sa World Association of Public Employment Services. Sa pamamagitan po nito, nalalaman natin kung ano yung mga best practices, ano yung mga bagong isinasagawa ng iba-ibang mga bansa na may kinalaman po sa Public Employment Services. At ito naman po ay naia-apply natin at nagiging paraan para maipabuti pa natin ang serbisyo po ng binibigay ng ating mga PESOs. Pero matagal na yung proyekto na yan, Direk. Opo, ang WAPES po or ang WAPES or World Association of Public Employment Services ay matagal na pong organisasyon. At ito po ay itinatag din sa katulong po ng International Labour Organization at ang Pilipinas nga po ay miyembro po nito. Oo, pero pwede bang, with your indulgence, ma'am, pwede bang sabihin na pag ikaw ay nag-avail nitong proyekto o programa na ito, kumbaga sureball na magkakatrabaho ka ng tamang trabaho? Isa pong paraan na nasisiguro natin dahil sa pagiging miyembro natin sa WAPES ay napapataas natin yung kalidad ng serbisyo ng ating mga PESO managers and staff po. Ayun, oo. Tapos mga eksperto itong, sinong bumubuo ng PESOs?
Of course, yung mga pesos po natin, kabilang dyan yung mga provincial, municipality, and city level na mga local government units. Pero ang WAPES po, ang World Association, ay kabilang po dyan yung mga Asia-Pacific countries, European, even American countries po. Talaga ba? Direk, hindi ko alam yun Opo, actually, Umi-international pala kayo, opo. Isa po 'yan sa magandang din ng DOLE ng Department of Labor and Employment. Yung pong ating partnership with international organizations, napakalaking bagay po actually 'yan para sa ating mga services, like ito pong public employment services na natin. Nagiging gabay po, sabi nga po ni Sir Pat kanina, nagiging gabay yung mga best practices ng iba't ibang bansa sa atin para ma-improve o mapaunlad din natin yung ating kakayahan sa pagsiservisyo po sa ating publiko. Correct. Pero paano, to both of you, paano kung yung manggagawa mismo, una, sige, interesado sa masigasi, ganyan. But later on, ay, hindi ko type ito, ayoko nito. Paano yun? Paano nyo maiinganyo na mag-i-stick doon sa programa, sa proyekto, para makuha nga yung inyong misyon na mabigyan ng tamang trabaho? Yes, tama kayo, Ma'am Doris. May mga ganyang sitwasyon talaga ng mga kababayan natin na parang nawawalan ng pag-asa at hindi na alam kung ano yung tatahakin nila. Diyan po pumapasok yung ating Career Development Support Program. Isa po sa mga programa din ng ating mga pesos. At sa pamamagitan po ng Career Development, nagagabayan ang ating mga kababayan kung ano yung mga available na mga trabaho, o kung hindi man, nagkakaroon ng parang coaching. Ayun. Tinutulungan or nakikipag-usap tayo sa ating mga job seekers. Ano ang gusto mong kunin, ano ba ang mga priorities mo sa sitwasyon mo ngayon, ano yung mga nakikita mong uunahin mong gagawin. Importante na malaman ng ating mga pesos yung sitwasyon ng ating mga job seekers para magabayan talaga sila kung ano yung career path na pwede sa kanila. Dapat din maging handa yung mga job seekers. Kasi pag pumunta ka doon para kang clueless, na hindi mo alam ano ba talagang gagawin, wala namang problema doon. Kasi tama naman yung magagabay sa'yo. Pero mas magiging madali ang trabaho kung parehong handa. Tama po ba, ma'am? Tama po yan, ma'am. At saka parang, Sir Pat, tama po ba? Yung Labor Market Information Services po, Ma'am Doris, kasama po siya doon sa CDSP po na binabanggit ni Sir Pat. Ito po yung parang, Sir Pat, kung ano yung in-demand ngayon, kung ano yung, ano pong tawag dito, kung ano po yung mga hard to fill. Kasi kung maalala nyo po, nagkaroon po ng ng shortage tayo ng mga nurses, no? At ito po yung parang naging basihan na kung bakit marami ring universidad na nagbukas ng nursing courses. Ayun. Pero, so yun po yung nagiging gabay talaga. So at saka sinabi ko nga kanina, umi-international kayo, hindi ba? So best practices ang kukunin at sana nga ay tuloy-tuloy ang ganyang klaseng proyekto. At hindi po tumitigil ang DOLE sa mga ganyang klaseng proyekto dahil nag-join ang DOLE sa sa November, Ma'am, direct ba itong conference sa November? Yes, Ma'am Doris. Ang Pilipinas po ay ang host para sa Asia-Pacific Regional Conference ng World Association of Public Employment Services at gaganapin po ito sa November 6 to 7 po sa Clark, Pampanga, at inaasahan po natin dadalo dito ang ating mga foreign delegates po mula sa Asia-Pacific region, at tayo po ay magkakaroon po ng iba-ibang mga panel sessions para pag-usapan ang mga topics po na may kinalaman sa public employment services po. Anong dapat kong dalhin kapag ako'y interesado na mag-participate sa mga ganyang klaseng proyekto? Yes po, ito pong conference po na ito ay ino-open po natin sa ating mga public employment service offices, yung mga regional presidents po nila, dadalo po dito. Kasama din po dyan yung mga development partners natin, yung mga education institutions, even yung industry associations, yung mga partner employers po natin. Dahil sama-sama po ito, tripartite po ang approach, pati po yung mga government agencies, kasama po natin dito, at nag-uusap-usap po sa conference po na ito para talakayin ano yung mga best practices sa mga topics po na i-discuss natin. Okay, pero pagka ganyan, ano po ba yung average na period na para makakuha ng, yung finally makikita na nung manggagawa, makakapasok na ako dito, ma-employ na ako sa kumpanyang ito?
Usually po sa pag-aaral din ng ng PSA may may nilalabas din po silang statistics na may kinalaman dito noong mga nakaraang taon, no. At nakikita natin na umaabot talaga ng dalawang linggo hanggang isang buwan po yung job search period, no. Kapag binibigyan na po ng assistance ng ating mga pesos, kasama na po dyan yung labor market information sa parte po ng ating mga job seekers, no. Of course, kasama na po dyan yung pagde-decide nila, ano yung mga priorities nila. Lahat po yun nakakasama doon sa job search period po na sinasabi natin. So, mas madali talaga kasi marami tayong mga job seekers na yun na nga lang, parang clueless, bara-bara na lang, dito ako mag-apply, ipapakalat yung mga resume nang hindi sigurado, walang focus. So dito, may focus kung saan ka po pwedeng humingi ng gabay, tama? Yes po, Ma'am Doris, no. Oo. Kasama po natin yung mga pesos po talaga ang nagbibigay po ng impormasyon kung ano yung dapat gawin. Meron pa nga po tayong assistance to first-time job seekers, no. Isa rin sa mga serbisyong ini-implementa ng ating mga pesos, no. At ito po mga serbisyo at programang ito nakakatulong sa mga job seekers natin na mapalapit sila sa mga employment opportunities at mga vacancies po natin. Yes, ma'am. Ma'am, meron ka pa. Ayun, tama po yan. Ang sa akin naman po siguro yung mga skills development, skills enhancement. Katulong natin, Sir Pat, yung TESDA. Para po naman doon sa mga... Kasama ang TESDA. Opo. Oo. Yung pong sa mga, siguro sa mga underemployed na gusto pa nilang kumita, pero kulang po yung kasanayan. Sabi, parati nga pong sinasabi, binabanggit na ating butihing kalihim. Kasama po natin parati ang TESDA sa pagbibigay ng kasanayan pa. No? Para sa ating mga manggagawa na gusto naman ng mas malaking kita. Okay. Ayun. Ito bang mga programa na ito, face-to-face o pwedeng online? Sa ngayon po, face-to-face po itong mga serbisyo ng ating mga peso, pero nandun po tayo sa direksyon na magkaroon po tayo ng plataforma na virtual or online at mabibigay po natin ito. Sinisimulan po natin yan doon sa ating PhilJobNet po, no, yung online job matching portal po ng pamahalaan, kung saan makikita ng mga job seekers yung mga bakanteng trabaho sa online portal po na ito. So talagang pinadali. Kasi dati napakahirap yung bara-bara, pupunta ka doon, walang kasiguruhan, magpapamasahe ka pa ng yung jeep, yung MRT. So ito, pwedeng rekta ka na at mayroon kang makikitang at the very least konting pag-asa na ikaw ay unang-una mapapansin, maaalalayan kasi yung iba nawawala ng gana kapag hindi nabibigyan ng tamang atensyon. O kaya nga po doong Oktubre 15 ito, no? Isinagawa rin ng kagawaran ang 28th National Peso Congress kung saan kinilala natin ang mahahalagang papel ng pesos sa employment facilitation sa buong bansa. Brand na makakatulong pagdating o pagdaos ng WAPES APRC sa 2026 para mas mapalakas pa ang mga pesos sa bansa. Paano po yun, sabi ko, kung sa lengguwahe ko, paano natin titirahin yung ganyan? Di ba? Sige, Yes, ma'am. Oo nga, tama. Paano nga naman daw i-connect, Sir Pat, yung ating mga peso sa WAPE? So, ayan, Sir Pat. Yes po, Ma'am Doris, Director Len, ang ating pong isasagawang Asia Pacific Regional Conference ay tatalakayin po yung mga topics na may kinalaman po sa mga programa na magpapabilis sa school-to-work transition ng ating mga kabataan. Mayroon din pong talakayan na may kinalaman sa mga serbisyo, public employment services para sa ating mga aging citizens po, no, mga senior citizens natin na naghahanap pa rin ng trabaho. Mayroon din pong usapin tungkol sa digitalization, nabanggit nyo nga po kanina, no? Paano magiging online or virtual itong public employment services. At may yung topic din po na may kinalaman sa migration or paghahanap ng trabaho sa ibang bansa, no? Ano yung mga tulong na binibigay ng ating mga public employment services. So ito pong 4 na topics po na ito pag-uusapan natin sa darating po na Asia Pacific Regional Conference, at malaking bagay po na kasama natin yung ibang bansa mula sa Asia Pacific region para magbigay sa atin ng mga bagong impormasyon, latest updates po at mga best practices po nila. Okay. Again, open to the public?
Meron po tayong in-invite ng mga participants po dito. Kasama po dyan yung mga PESO regional presidents po natin, yung ating mga regional offices po at yung mga government agencies, education institutions, industry associations, workers associations, and labor unions po. Ayun, libre at bring your own baon. And Para- speaking of Ma'am Doris, no, yung sinasabi niyo kung pwede. Alam ko po magla-livestream tayo, 'di ba? Dear Pat, magla-livestream po ang WAPES para po matunghayan nila at mapanood nila kung ano yung mga magiging session po, kung ano yung mga mapapag-usapan doon sa conference. So, high-tech talaga, no? Opo. O kung kunyari, sabi mo, teka lang, bakit ako attend din tong conference to, kulang ang pamasahe ko. So, pwede naman pala online, ila-livestream ninyo. Okay. Ma'am, pakibasa mo nga itong sunod na tanong Opo. natin. And speaking of digitalization po, no, bukod po sa digitalization, Dear Pat, ano pa po ba yung mga bagong programa o inisyatiba yung makikita natin na pwedeng ilunsad ng DOLE bilang resulta ng paglahok po sa WAPES Conference? Yes po, Director Len, Ma'am Doris, as bilang parte po nung pag-host natin sa Asia Pacific Regional Conference po, no, yung mga nabanggit ko pong topics kanina, yung mga programa at serbisyo para sa ating mga kabataan sa school to work transition, para sa ating mga senior citizens, para sa kanilang paghahanap ng trabaho, mabibigyan natin ng focus or tututukan natin yung mga programa natin para po dito sa sektor na ito na mas nangangailangan po ng ating tulong at serbisyo para po mapadali yung kanilang pagkakaroon ng trabaho. Paano yung mga PWD? Meron bang puwang ang mga PWD? Yes po, actually po yung topic po natin sa PWD naging parte po ng ating National Peso Congress na nabanggit niyo po kanina, naging bahagi po siya nung session natin at naimbitahan pa po natin ang Korea kung saan nagbigay sila ng kanilang mga best practices kung anong dapat gayahin ng ating mga pesos para makapaghatid tayo ng serbisyo sa ating mga PWDs. Ay, di maganda pala, ma'am. Kumbaga lahat included, may inclusivity. Walang maiiwan dapat, hindi ba? Opo, tama po yan, Ma'am Doris. Naalala ko yung kaninang digitalization. Napakaswerte po kasi ng mga kabataan ngayon, mga naghahanap ng trabaho. Kasi po, during my time, during the time na talaga pong dyaryo ang paghahanapan mo. Di po ba, ma'am? Kung inabot niyo po yung mga classified ads, maghahanap ka, iisa-isahin mo, pupuntahan mo. Ngayon, hindi na po dahil dito sa peso at sa WAPES na nagiging gabay din po natin sa pagpapaganda ng serbisyo. Yun na nga, kaya nga, napakaswerte nila. Sana ay huwag palagpasin ang ganitong klaseng oportunidad kasi talagang andya dyan eh. Hindi lang natin mabulaklat ng kaunti, andya dyan yung trabaho, di ba? Tama po yun. Nako. Sige, dapat ang mga nakikinig, nanonood sa ating mga manggagawa, habang kayo nasa sementeryo, dapat tumitim mo sa inyong isip ito. Nang sa ganun ay pagkatapos ng holiday, ay medyo energized tayo at hindi lamang inspirado sa ating mga trabaho, kundi kung gusto nyo, kung mag-level up kayo, ang dami naman palang paraan. Opo, tama po yun. So, Director Len, meron na ba tayong mga katanungan na natatanggap? Okay, Ma'am Doris, narito na po yung ilang mensahe mula po sa ating mga netizens. So, pamula po kay Miss Abigail, paano po mag-a-apply sa SPES? Okay po. So, of course, ang SPES po ay isa sa mga youth employability programs po natin. Katuwang po natin ang mga peso sa pag-implement po nito. Ano nga po ulit ang SPES? Special Program for Employment of Students. Ito po ay ang objective po nito ay makatulong sa ating mga kabataan na makatapos sa kanilang pag-aaral sa pamamagitan po ng Employment Bridging Program po na ito. Sa kabilang banda, nagkakaroon sila ng work experience dahil may partner company po tayo dito, maaring pribadong sektor or local government unit kung saan sila ay made-deploy at mag-work at sa period po ng intervention na ito, kumikita po sila at nakakatulong po ito sa kanilang pag-aaral. So malaki ang pag-asa o malaki ang oportunidad na makakakuha ka agad ng trabaho at hindi matetenga yung estudyante, dire-diretso. Yes, Ma'am Doris, yan po ang binabantayan natin sa SPES, lalong-lalo na napakarami po ng mga benepisyaryo natin, umaabot tayo sa 100,000 po sa isang taon, ng mga SPES beneficiaries natin. At ang gusto natin, yung mga skills na nakukuha nila ay yung mga skills na talagang hinahanap at kailangan ng ating mga namumuhunan. Oo, hindi lang yun dahil uso-uso, yung talagang kailangan, hindi ba? At skills ito, hindi yung makikialatsamba lang tayo. Ayun, meron pa rin tanong si Jen.
pwede pa po ba may pagpatuloy ang hindi natapos sa GIP? Kasi Or po, GIP. nagkasakit ng 3 months. Naku, kawawa naman. Paano po yun? Pwede pa bang tapusin yun? Yes, Ma'am Doris, ang Government Internship Program o GIP po ay isa sa mga programa din po natin, no? Again, tinutulungan tayo ng mga peso sa pag-implementa po nito para po sa mga beneficiaries natin na hindi po nakatapos or huminto sa gitna ng programang ito, maaari po silang ma-readmit, no? At maipagpatuloy ang kanilang pag-take po ng internship. Ang importante lamang po ay malaman natin kung ilang buwan na lang ang natitira dahil alam natin ang GIP ngayon ay umaabot na po hanggang 12 months o isang taon. So kung 3 months pa lang po yung kanyang napupuno, mayroon pa po siyang ilan pang buwan, no, para matapos po yung 12-month period po ng GIP. Ayun, oo. Pero pagka sa mga ganyan, ma'am, Director, yung iba nagiging parang hindi, sa sinasabi nila, hindi naman approachable yung mga yan. Ayoko makipag-usap sa mga yan. O ilalagay ako, papakausap sa akin ang bot. Ayoko. Meron po bang effort para sa maengganyo yung mga, lalo na yung mga kabataan? Kasi napaka-short ng attention span nila eh. Pag hindi nila nakakuha kaagad dito, ay talon. Yes, Ma'am Doris, meron po tayong parang tinatawag nating orientation period para sa mga interns natin or beneficiaries po natin. Bago natin sila i-deploy sa mga opisina, meron tayong paalala sa kanila na dapat ganito ang pagsasaayos natin ng sarili natin, ganito yung pananamit, ganito yung pakikipag-usap sa ating mga kapwa sa kasama sa opisina, na para nagagabayan sila at nagkakaroon sila ng ideya kung ano ba dapat yung kanilang behavior sa isang workplace. Ayun, oo. At saka Ma'am Doris, dagdag ko lang Apo. Doon sa SPES program po na binabanggit ni Sir Pat, at saka sa GIP, marami na pong successful beneficiaries, Ma'am Doris, na nakapagtrabaho. Sir Pat, Ganyan ba? Iba po yun sa SPES para may mga meron na po tayo mga successful na mayor and congressman po. Opo. Talaga? Matagal na po kasi siya, ma'am. Oo. Ay, di mabuti naman pala. At sana nga ay tamang gabay ang naibigay. At make Dole proud. Kasi ang Dole ang nagsimula niyan para sa inyo. Sige ma'am, meron pa tayong isa. And last po, matatandaang na-feature po sa program na may puhunan ng Adjustment Measures Program o AMP ng Dole. And kaugnay po nito, may katanungan po si Mila Oreta. Ang kanya pong tanong ay, gusto kong madagdagan dahil palugi na po kasi ang sari-sari store ko. Gusto ko pong magdagdag ng bigas na paninda, hindi na kasi makakapasok ng work ang anak ko. Paano po kaya ang pag-apply sa Dole? Yes po, kung ganito pong mga katanungan na may kinalaman po sa pagtatayo ng business, no, dalawang klase po yan. Unang-una, iisipin natin kung ito po ba ay nasa formal or informal na setup, no? Kung ito po ay sari-sari store at hindi registered na business, no? Importante po na ma-access natin yung livelihood program ng Dole na nagbibigay po ng tulong sa ating mga kababayan na magbigay ng puhunan or startup po para madagdagan, matulungan, mapalakas yung kanilang sari-sari store. Ngayon po, kung lumipas na po ang isang taon at nakapag-transition sila at nakaregister na sila bilang isang small enterprise or medium na malaking sari-sari store na siguro, no? Maaari na po sila mag-apply ng Adjustment Measures Program kung saan mas magkakaroon pa sila ng access sa mas mataas na opportunities or financial assistance po na umaabot po sa 500,000 to 1 million po. Oo, pero ang tanong ko, paano na maisussustain yan ng Dole, yung hindi ayuda, asiste dito sa mga ganyang klaseng naghahanap ng trabaho, o nakahanap ng trabaho, nakapagtayo ng kaunting business. Pero hanggang dun lang ba ang Dole? Ma'am Doris, hindi po, no? Sinisiguro natin, for example, katulad nung halimbawang nabigay ko kanina, kung tayo po ay nagsimula sa isang maliit na sari-sari store at naging malaking business po ito at lumago siya, no? Patuloy po yung suporta sa pamamagitan ng Adjustment Measures Program. Sa AMP po, no, binabantayan natin ang mga enterprises, ang mga micro, small, and medium enterprises po, no, na mag-generate pa, magdagdag pa ng trabaho, mag-improve sa kanilang mga processes, mas maging produktibo, no? Para sa gayon nakikita natin na talagang nakakatulong ang programa at nakakatulong din sa pagdagdag ng trabaho, nagkakaroon ng mas maraming opportunities at of course kumikita sila at bumabalik sa kanilang business po. Oo, paano naman ang incentive ng mga employer
para makipagtulungan sa DOLE sa ganitong klaseng programa? Yes, Ma'am Doris, ibabalik ko lang din po yan sa pinag-usapan natin kanina, no, yung mga pesos natin. Hindi lamang po job seekers ang tinutulungan ng mga pesos natin, kundi pati mga employers po natin ay tinutulungan din po ng mga pesos at libre po ito. Lalong-lalo na yung mga micro or small na mga companies natin na wala talagang HR office or HR department. Yung peso po ang tumutulong sa kanila sa paghahanap ng jobs ng mga aplikante, sa pagsasagawa po ng mga special recruitment activities, sa pagpa-participate po sa mga job fair activities. So ito po yung mga serbisyong binibigay pati sa ating mga employers po. Ayun naman pala. Kumaga, yan na naman ako sa inclusive. Oo. Yes, ma'am. Tama yun, Ma'am Doris. Malaking bagay po talaga ang mga peso para sa atin. Kasi po, kung hindi po makababa si DOLE, si peso po yung ating tinatawag na conduit pagdating po sa grassroots level. So, sila po talaga yung, at ang kagandahan po doon kasi, since constituents po nila yung mga job seeker o yung mga naghanap ng trabaho, sila po mismo yung nakakaalam. No? At pati po yung mga employers na lehitim mo na naka-ano din po sa kanilang syudad o kanilang munisipalidad. So, sigurado po ang job seeker na hindi po siya mapapariwara pagdating po sa paghahanap ng trabaho. Ano yung, kanina ko patanong yun nakita ko yung script natin, wearable ewan, hindi ko matandaan nga. Ano wearable sector? Sa wearable industry po. Ito po yung para siguro sa manufacturing po yata ng mga Kasi po, kung mapapansin nyo po, medyo, since nagluwag po tayo ng konti pagdating sa trading po, marami po kasing pumapasok yata na mga nai-import na mga pagdating sa mga garments. So ito po medyo nakakaapekto po sa ating lokal na operasyon, lalo na po yung mga nagpo-produce ng ating mga garments at textile factory, baka po ito 'yon. Kaya po humingi po sila ng assistance sa DOLE kung paano po nila maiaangat muli yung ating wearable industry. Ayan, Tsaka yung mga ganyang klase, kailangan nga na skilled workers, kailangan ng talagang, hindi naman dalubhasa, kundi talaga may kaalaman din. Kaya merong katanungan ito si Oscar Dagamina, ang tanong niya po, pwede bang makapag-apply ang mga senior? Paano po? Paano ang magiging proseso? Yes po, Ma'am Doris. Katulad po nabagit ko kanina, yung pag-anyaya po natin sa mga job seekers ay hindi lamang po sa mga kabataan, hindi lamang po sa mga professional age. But even yung mga senior citizens po natin, kabilang po at bukas po ang pinto ng ating mga pesos para po sa mga senior citizens na nais pa pong magtrabaho. Sa katunayan po, meron tayong mga special projects sa iba-ibang mga regions kung saan nakatutok mismo sa mga senior citizens yung proyekto nila na nakikipag-partner sila sa employer at nagbibigay po ng trabaho para po sa ating mga senior citizens. Pero meron mga ibang nagsasabi, bakit ako mag-hire ng senior citizen? For example, sa isang fast food chain, baka may mangyari sa kanya o di sagutin ko pa siya. So medyo ang mga atubili ang mga employer na, teka lang, pass muna ako dito kay Lola. Pero Ma'am Doris, sa mga projects po na nabagit ko kanina, yung mismo mga employer pa ang talagang naghahanap po ng mga senior citizens. Parte po ito nung kanilang parang tinatawag nating corporate social responsibility, CSR po nila yan. At malaking tulong po ito dahil of course nakakatulong ang peso sa paghahanap ng mga senior citizens, natutulungan ng ating mga senior citizens at natutulungan din po ang employers na magkaroon ng additional workforce po. Correct. Kung kaya pa naman ng senior, why not? Hindi ba? Kesa naman yung nandun lang siya sa bahay, wala siyang ginagawa, parang namimiss niya ang trabaho at kailangan niya ng trabaho. Di ba? May mga pamilya siya na dapat pang asikasuhin. Tama po yan, Ma'am Doris. Actually, kami po sa aming hotline 1349, meron po kami isang senior citizen, ma'am. Talaga ba? Uy, nice. Para makatulong din po. And mula naman po kay CC Santiago, hiring pa po ba ang GIP ng DOLE? Yes, Director Len, patuloy po ang pagtanggap natin ng mga aplikasyon para po sa iba-ibang mga programa natin. Kasama na po dyan ang GIP. Lalong-lalo na ngayon po na magsisimula pa rin tayo ng implementasyon natin sa natitirang buwan ng 2025 for November and December implementation. Kaya po inanyayahan natin yung mga kababayan natin, mga kabataan natin na gusto po ng internship program. Lumapit po kayo sa ating mga pesos, sa ating mga DOLE regional offices or field offices at mag-submit po
ng inyong mga requirements para po sa government internship program. Oo, napakadali na lang ng proseso para sa inyo, kaya wag niyo pong palampasin itong oportunidad na ito. Lalo na yun sa talaga nangangailangan ng mga trabaho, marami po. Kako nga, silipin lang natin, baka andyan nagtatago lang pero merong oportunidad. So sige, medyo kinukulang na tayo yata ng panahon, pero oras pala, hindi panahon. Dahil natin pong bigyan ng malaking pasasalamat si Direk Patrick Patriwarawan. Tama ako, di ba? At ano po ang mensahe ninyo? Ito po ang oportunidad para hikayatin ang ating mga kaserbisyo at kapamilya para lahat tayo ay happy kung may trabaho sa DOLE. Maraming salamat, Ma'am Doris. Inaanyayahan po natin ang ating mga kababayan, ang mga job seekers po natin, mga fresh graduates, mga returning OFWs, PWDs, senior citizens na lumapit po at tumungo sa ating mga public employment service offices sa kanilang syudad, munisipyo at probinsya para po sa mga latest na mga vacancies at employment opportunities, programs and services. Sana ay tuloy-tuloy ang proyekto na yan. Good luck po sa inyo at maraming salamat. Thank you for your service. Si Ma'am Len, mukhang kakabahan na ako no? Dahil mukhang pwedeng pumalit sa akin ito. Okay. Pumalit po siya kay Asek Leng Serrano na mayroon lang pong mahalaga na, importante pang pinuntahan. Pero nabigyan din po niya tayo ng tulong sa pagtalakay at pagsagot ng mga issue tungkol sa ating mga manggagawa at employer. Ma'am, ano ang iyong mensahe? Thank you po, Ma'am Doris. Po, sa ngalan po ni Asek Leng na medyo may hila. Sabi nga po ni Ma'am Doris, may importanteng lakad ngayon. Ako po, si Len Pineda, nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay ngayong araw na ito. At sa susunod po na linggo, si Asek Leng po ay makakapiling yung muli. Akala ko sa susunod na linggo ulit. Si Asek Leng na po. Hindi, baka ikaw din kasama. Guest ka naman namin. Maraming salamat at very good. At thank you sa inyong pag-alalay sa akin sa programang ito. Maraming salamat at dyan po nagtatapos ang makabuluhang umaga ng Aksyon Dole sa DZMM. Mga balita, aksyon at serbisyo para sa bawat Pilipino. Sa inyong iba pang mga katanungan, tumawag po kayo sa DOLE Hotline 1349 o mag-message sa hotline 1349 at dole.gov.ph or DOLE Facebook Messenger. Iniimbitahan din namin po kayo na i-follow ang aming social media accounts na makikita nyo sa aming screen para lagi po kayong updated sa mga programa ng DOLE. Tuloy-tuloy lamang po ang ating pagtutulungan para sa isang matapat at maunlad na bagong Pilipinas. Maraming salamat po sa lahat ng tumutok at nakisama po sa atin ngayong umaga. Ayan, thank you very much. Susunod na po, huwag kayong bibitiw dire-diretso lang po tayo bukod pa po sa mga updates natin sa labas ng istasyon tungkol nga po sa gunita natin ng undas. Samantala, ang susunod po ay akmang-akma. Camille, tama ba? Akmang-akma itong susunod natin na host dahil taimtim taimtim at dapat ay tahimik tayo. Talaga namang magdarasal si Papa Awel. Papa Awel Paspo ang susunod dahil birthday nga po ni Winnie Cordero. Tita Winnie, happy birthday. Hintayin namin ang papansit mo. Yan. Papa Awel, ikaw na dito. Banata mo na. Maraming salamat. Next week ulit Bye-bye. Doris Bigornia.